Dumami pa ang bilang ng mga Pilipinong walang trabaho sa kabila ng pagganda ng ating ekonomiya. Ito ang datos na inilabas ngayon ng NEDA o ng National Economic Development Authority. Pinakamataas daw ang level ngayon ng unemployment sa nakalipas na 3 taon. Iginigiit naman ng Malacanang, dumami ang nalikhang trabaho ng administrasyon ni Pangulong Noynoy Aquino. Live mula sa Quezon City, may report si Ruth Cabal. Ruth. Jessica, sinasabing sa ngayon nga ang Pilipinas ay isa sa may pinakamatatag at malakas na ekonomiya ngayon sa Asia, pero sa kabila niyan, mas dumami naman ang mga Pilipinong nawalan ng trabaho sa pagpasok ng 2030. Sa pinakahuling labor force survey ng National Statistics Office, umakyat sa 7.5% ang unemployment rate sa Pilipinas. Mas mataas kumpara sa 6.9% noong nakaraang taon. Ibig sabihin na dagdagan ng 283,000 ang mga Pilipinong walang trabaho ngayon o suma total na mahigit 3 milyon. Karamihan sa mga nawalan ng trabaho kabilang sa agriculture sector dahil naapektuhan ng El Nino ang mga pananim. Dahil ito sa tinatawag nating natural events, sa El Nino, dahil ang karamihan ng jobs na nawala was actually in the agriculture sector. So yung agriculture sector, nawala ng 624,000 jobs ang na-release from agri-sector, pero karamihan nito na-absorb ng industry and services. Pero ang kilusang Mayo 1, di raw bibilhin ang paliwanag ng gobyerno. Di raw El Nino ang dahilan ng pagkawala ng mga trabaho sa agrikultura dahil sa unang banda, ang problema naman raw kasi ay nag-uugat sa kawalan ng lupang sinasaka at sa bigong agrarian reform program ng gobyerno. Desperado na ang rehimeng Aquino upang pagtakpan ng tunay na kalagayan ng ating ekonomiya. Mismong ang Pangulong Aquino giniit na kung titignan ng record ng kanyang administrasyon pag-upo niya sa pwesto sa pagitan ng 2010 hanggang 2012 halimbawa, may 1.57 milyon na nalikhang bagong trabaho. The number of new persons employed in the wage and salary category. Itong category ito is a widely used indicator of quality jobs. No? Increased by 1.99 million during the same period. Ngayong taon, marami raw nakahanap ng trabaho sa services at industry sector tulad ng manufacturing, construction at mga negosyong may kinalaman sa turismo. Sa datos rin daw ng Department of Labor and Employment, isa pang indikasyon na tumataas na ang kalidad ng mga trabaho sa bansa, ang pagdami ng bilang ng mga taong may full-time employment kumpara sa mga part-time. Ang paglago ng bilang ng mga unemployed, posible raw dahil na rin nadagdagan ang labor force na sumasaklaw sa mga Pilipinong edad 15 pataas na may kinalaman sa paglikha ng mga produkto at serbisyo sa bansa. Nandun ang growth, nandun din yung employment. So, hindi siya yung tumataas yung sektor na to pero wala namang nagiging ina-absorb na employees. Katatapos lang ng school, so marami yung nagjo-join sa labor force. Pagtitiyak pa ng DOLE, wala naman raw masyadong epekto ang tumaas na unemployment rate sa kabuuang paglago ng ating ekonomiya. There are two factors responsible for the GDP growth. One is consumption and the other one is the construction industry. So as far as consumption is concerned, it doesn't provide any employment. Doon sa construction naman, nagpo-provide yan ng hindi naman ganun kalaki na employment. No, so and mostly parang casual, contractual. Yes, there are those of them who are mostly engaged just for a particular project. Asahan raw na magbubunga naman ang paglago ng ating ekonomiya at mararamdaman ang epekto nito sa mga susunod na buwan. Sumusunod lang yung job creation sa pag-angat ng ekonomiya. Siguro at least 2 to 3 quarters. Yung mga hindi nga graduate ng high school, mag-training sila sa TESDA o sa mga box schools, para meron silang konting skills. I-address natin yung infrastructure bottlenecks, i-address natin yung regulatory burden, yung tinatawag na ease of doing business, para nun maka-encourage tayo ng more investors, more employers. Jessica, bilang bahagi ng pagdiriwang ng Independence Day, bukas ay may job fair ang DOLE sa Luneta 8 a.m. to 4 p.m. Yung mga aplikante ay magdala daw ng kanilang resume, diploma, transcript of records, police and NBI clearance at ID pictures. May mahigit 65,000 na job openings daw ang i-offer bukas, kasama na yung trabaho sa ibang bansa. Jessica. Okay, klaro, Ruth, na kailangan talaga makagawa ng panibagong mga trabaho dahil 'di ba para saan yung mga magagandang
economic statistics, sabi nga nila. Kung hindi naman nararamdaman yan ng taong bayan, lalo na yung mga walang trabaho. Kasi para umangat sila sa buhay, kailangan may trabaho sila, di ba? Tama, Jessica. Ang sinasabi rin naman kasi ng DOLE, talagang hanggang ngayon ay nananatili rin ng hamon o challenge nga yung pagkakaroon ng mga quality at decent at productive jobs. Ang binibida nga ng Pangulo kahit paano daw ay nadagdagan yung wage or salary na mga jobs. Yan yung talagang regular jobs na talagang may normal, may buwanang swelduhan. No? Kasi marami pa rin yung mga self-employed at meron din tayong category na unpaid family workers na sinasama doon sa bilang ng mga employed persons. Kaya parang magtataka ka, ba't parang napakaraming trabaho pero sinasabi nila na walang trabaho. Kaya ang sinasabi ay long term, dapat may plano na mas maraming investments at mas matagal at mas productive yung mga maibibigay na trabaho. Kaya nga sinasabi ay kailangan gandahan din natin yung investor climate, Jessica. Okay, at siguro kailangan din singilin ng gobyerno doon sa ipinangako nilang PPP, no? Yung mga public-private partnerships na natatandaan ko, sinabi ni Pangulong Aquino, doon sa kanyang susunod na SONA ay in place na raw lahat yan. 12 or 13 projects yata yan. Pero hanggang ngayon yata, ilan lang ba yung kasado na? 2 ba? Nakatatlo na ba? Ang sinasabi naman kasi in the process pa rin tayo nung pagpapabuti pa rin natin doon sa ating bureaucracy, no? Yung isa nga sa sinabi kanina ng NEDA, 'di ba? Na kailangan pagbutihin natin yung mga process of doing business here. Tapos nandiyan yung sinasabi nila na mataas yung power rates, yung labor cost. So marami pang kailangan i-address para talagang mapabuti at mas makahikayat ng investors na siya rin namang magdadala ng talagang permanente at quality jobs para sa mga Pinoy, Jessica. Maraming salamat, Ruth Cabal.